Gusto ko lang i-explain ng mas maliwanag yung tungkol sa panaginip ko sa date ng February 25 next year. Ephesians chapter 2. Kailangan balaan ng mga tao. Kailangan silang paalalahanan sa ginagawa nilang kasalanan dahil kapag sila ay namatay nang hindi ko binalaan, meron akong pananagutan sa Diyos. Pero kung sila naman ay mamamatay or mapapahamak na napaalalahanan ko, pero hindi lang sila nakinig sa akin, wala akong pananagutan doon. Sabi din sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, my thoughts is higher than your thoughts and my ways than your ways. Sabi ni God, ang kanyang isipan, ang kanyang pamamaraan ay mas mataas kaysa sa atin, kagaya ng mataas ang langit kaysa sa earth, sa daigdig. So, may mga nagko-comment po kasi na, bakit may date? May kino-comment sila na walang nakakaalam dahil darating ang Diyos na parang magnanakaw sa araw ng Panginoon. Aware po ako, nagbabasa ako ng Bible and alam ko po yun. My point here guys is, hindi ko naman po pinlano na mapanaginipan ko yun, di ba? Kayo po ba pag nanaginip kayo, pinlano niyo po ba kung anong panaginip niyo? Kukulong niyo ba sa isang box si God? I mean, bibigyan niyo ba siya ng limitation kung paano yung pamamaraan niya, paano yung kapangyarihan niya? If ever man, ayoko mag-doubt sa mensahe ng Panginoon. Dahil siya ang nagsabi sa panaginip ko ng petsa na yon na huhukuman niya na ang mga tao. Dahil mahabang panahon na ang ibinigay niya sa mga tao. Mahabang panahon na nagpapasensya ang Panginoon. Mahabang panahon na siyang naghihintay para magbago yung mga tao. Pero patuloy pa rin at lumalala pa yung paglapastangan. In short, ubos na yung pasensya ng Panginoon. Binabalaan niya yung mga tao na bago sumapit ang February 25 next year, magsisi na lahat sa kasalanan. Unang-una, hindi ko nga pinlano kung ano yung mapapanaginipan ko. Pangalawa, binabahagi ko lang naman yung mensahe ng Diyos para mangyari man yon, wala akong pananagutan. Tapos may nag-comment pa na isa, sabi, bula ang propeta. Paano naging bulaan yun? Nangyari na ba? Nangyari na ba yung February 2025 next year? Sa kanya sabihin na bulaan, pag dumating na yung next year na walang nangyari sa kanya. And isa pa, yung sinabi ng Panginoon na paghuhukom, pwedeng maraming meaning yun. Kagaya nung ikaw mismo, kung sino ka man na nag-comment sa akin, alam mo bang pwede natin i-connect yung paghuhukom ng Panginoon or araw ng Panginoon sa mismong takdang araw mo? Alam mo ba na next year, buhay ka pa rin? Diba? Wala naman nakakaalam kung hanggang kailan yung buhay natin. Kaya, wag po tayong mang-accuse na sasabihin niyo na bula ang propeta. Ako po ay anong magigain ko doon kung magbubulaan ako? First of all, ako na-encounter ko ang presence ni God, dinisiplina ako ng Diyos at alam ko kung gaano katindi ang disiplina at parusa na naghihintay kapag nilalapastangan mo ang Diyos. Pero base sa panaginip ko, wala naman akong nilapastangan sa Diyos, pinapahatid ko lang ang mensahe ng Diyos sa aking kapwa. And gaano ba kahirap sa mga tao na magbago ng buhay? Masama ba sa loob nila na sinasabihan sila na magsisi na sa kasalanan na magbagong buhay na? Bakit galit na galit yung iba? Kasi nga, walang nakakaalam talaga kung kailan darating ang Panginoon. Paano kung bukas dumating na si God? Paano kung bukas mamatay ka na? Tapos di ka nagsisi sa kasalanan, di ka nagbagong buhay. So, that's warning, that's dream, na warning sa inyo is para sa ikabubuti ng kaluluwa nyo. Kasi kung magsisisi kayo sa kasalanan at tatanggapin ng Panginoong Jesus sa buhay nyo ngayong araw, malaking tulong yung isang paalala na yun sa panaginip ko. Uulitin ko po, yung panaginip ko po ay hindi ko pinlano. And gusto ko din i-share na kahit na naginip ako ng ganun, at first, nung morning, parang nanginginig ako, parang hindi ko alam kung anong reaction ko, parang kagaya ng mga tao dun sa panaginip ko na nung sinabi ko yung ganun, natakot sila, parang nagpanik sila. Pero syempre panaginip ko yun, iba naman yung reality. Which is yung reality nga, ipagtatawanan ka, parang hindi ka papakinggan. Pero ako personally, nung nanaginip ako noon, ang naramdaman ko, nanginginig ako, parang natatakot ako para sa mga tao. And at some point, alam ko na maraming mapapahamak kung huhukuman ang sangkatauhan, di ba? Kasi nga, wala silang enough time or huli na ang lahat para sa mga tao para magsisi. So, kaya nanginginig ako at natatakot din para sa mga tao. Si God yung nag-message hindi naman kung sinong kapitbahay lang sa panaginip ko, kung sinong tao lang, hindi si God yun My point here guys is, kahit na naginip ako ng ganon, it doesn't mean na magmumukmuk na lang ako, mag-stop na lang ako sa isang sulok. Alam mo yun, yung parang sasabihin kasi ng iba, may mga nagsasabi pa na pag end of the world na, nababasa ko sa comments sa TikTok. Sabi, magtatrabaho pa ba tayo? Kakain pa ba tayo? Or what? Life must go on. Ang importante lang, habang hinihintay natin ang Diyos, tayo ay handa
dapat maabutan tayo. Sabi nga sa banal na aklat, ang mga believers o mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay dapat manatiling handa at manatiling matatag sa pananampalataya. Ako po, lilinawin ko, hindi po ako bulaang propeta. Panaginip po yun. Hindi ko po pinlano. Sino po bang tao yung nagpaplano ng panaginip? Di ba wala naman? Hindi naman porket nagsabi ako ng ganun, mayroong ibang tao naman, if ever nakinig man o naniwala, is magpapaka-exaggerated na magkukulong na lang sa kwarto, di nakakain, ganyan, di ba? Like me, personally, alam ko, kailangan ko magpatuloy sa buhay. Parang, instead na pakatakutan ko yung araw na yun, mas paghahandaan ko kasi the good side doon, ang magandang pangyayari nun is makakauwi na ang kagaya kong believer sa totoong tahanan ko. Sabi nga, my true citizenship is in heaven, not here on earth. Corrupted world kasi to. So, dito kasi sa mundong ito, kahit anong kain mo, kahit anong blessings or ginawahan mo sa buhay, never ever kang satisfied. Ang totoo kasing peace at joy ay nasa kaharian ng Diyos. Ito kasi temporary lang tong world natin. Kaya, huwag po tayong magpakalunod o magpakalubog sa kasalanan. So, pinapractice ko din na kahit na panaginipan ko yun na magpatuloy sa buhay. Kasi, ang importante, hindi ako babalik sa dati kong pagkatao na kinusuklaman ko na halos di ko mapatawad yung sarili ko. Hindi ko na babalikan ang panahon na yun. Itong panaginip ko po, magsilbi lang sana na paalala sa atin at wake up call.